Kahit anong lambing nitong si Paul, sa 2 taon niya ng jowa na si Marinel, ay still nonchalant. Nonchalant. O sabihin natin para ho sa mga, ano ba yan, nonchalant na yan ha. Hindi ho nabibili yan, mga kapatid. Kumbaga parang cold. Wala masyadong reaksyon pa rin. Itong si girlfriend, biruin nyo, 2 taon na silang mag-on. Itong si Paul at si Marinel, pero parang cold pa rin, parang di naman sila steady, ganyan. Pero ang dahilan ng pagiging nonchalant o yung hindi masyadong ma-react nitong si Marinel ay ibinubuhos raw pala, daw. Ibinubuhos daw kasi ang kaswitan sa kanyang boy o guy best friend na si Raul. Ay nako, yan ay matapos na madiskubre nitong si Paul ang mga messages o yung exchange nitong si Marinel at ng kanyang guy best friend na si Raul. Yan, guy best friend kuno. Yan, sa ipinagpapalagay nitong ating makakausap na si Paul. Imbis tuloy na sitahin ni Paul, ito namang si Raul ay hindi nito magawa dahil baka raw iwanan lamang siya ng basta-basta ng kanyang girlfriend na si Marinel. Pinagbigyan na lang Kaya kausapin na po muna natin 24 years old mula sa Maynila, etong si Paul. Paul, magandang tanghali sa'yo. Hello, magandang tanghali po, Kuya Boy. Bigyang linaw mo nga kami dito. 2 years na kayo na magkasama. Taga-saan ba itong si Marinel? Taga Manila din siya Hindi ko na lang para sabihin kung saan yung exact location niya. So, ibig sabihin lang naman, kaya ko tinanong yan, nakikita kayo ng madalas? Oo naman, nakikita kami madalas. Kaso parang ganun nga. Paano? Wala lang. Parang magkakilala lang, walang sweetness kahit kami na ng 2 years. Ganito Paul pwede bang kwentuhan mo kami nung mga unang buwan na kayo ay mag-on nitong si Marinel? Magka-holding hands ba kayo na pasway-sway pa while walking? Nagde-date kayo? Siya ba ay expressive sa kanyang pagmamahal sa'yo nung sabihin na natin mga first 2 months ng relationship ninyo? Mababalikan mo ba? Parang medyo siya nun. Yung medyo may sweetness ng konti. Pero hindi naman ganun tulad nung sa babagong kilala na liligawan mo. Parang hindi natural yung kilos niya na parang ayaw niya sa akin na hindi ko maipaliwanag. So ganito, ibig sabihin, nung una pa lang, nung makilala mo pa lang itong si Marinel, kumbaga parang hindi talaga siya yung, hindi siya makilos, hindi siya expressive, hindi siya maingay, hindi siya live wire, in short. Okay? Yes. Talagang tahimik lang. Tahimik na babae lang, nandyan lang sa isang sulok. Ganyan siya nung makilala mo. Okay? Tapos nung naging kayo na, nagiging sweet kapag kayong dalawa lang yung magkasama. Parang ganun na nga po. Nasasabi niya ba yung mga gusto niya raw sabihin sa'yo? May mga sikreto ka ba na alam mo yun, mga nilalaman ng kalooban niya? May sama ba siya ng loob sa ganito? Nagkikwento ba siya? Nagsishare siya ng ganon sa loob ng 2 years na magkarelasyon? Hindi naman po nag-share sa akin ng ganon kasi hindi nga siya palaimik sa akin tungkol sa mga bagay-bagay na nasa loob niya. Ano lang pinag-uusapan niyo, Paul? Parang kung ano lang pong topic na may kunwari, sa mga movies o nangyari lang sa araw niya. Ganun lang. Okay, tapos eto na nga, merong ka raw na nadiskubre na merong exchange of message itong si Marinel at ang kanyang guy best friend. Ito bang kanyang lalaking best friend ay matagal mo nang kilala? Nung maging mag-on kayo, magkaibigan na ba tong dalawang to? Sige nga, kwentuhan mo kami. Lately ko lang po siya nakakilala, pero sabi niya po sa akin ay more than 10 years na silang magkaibigan itong boy best friend niya. Kailan mo lang nakita tong lalaking to? Parang mga 2 months ago, mga ganun lang. At dun sa loob ng 2 years na pagsasama ninyo ni Marinel, wala man lang pinakitang picture na ito kami noon, nung college, hindi pala, high school pa Kasi kung 10 years ago lang 14 years, ilang taon na ba? Nasa high school pa po. 24 years old po kayo. Yun. Tapos 2 years.
O ano, meron ba mga pruweba na dati na silang close, dati na magkaibigan? Meron naman. Wala naman pong pinapakita sa akin. Parang nakwento niya lang sa akin nun. Nung nakita ko na, yung guy. Pero, nung kayo lang dalawa magkasama, walang kinikwento. Wala naman po kinikwento Tungkol sa doon loob kay... ng 2 years namin. Tungkol doon kay Raul. Oo. Okay. Kumusta? Anong nabasa mo doon sa exchange ng conversation nila? Sa conversation. Parang ibang-iba compare sa conversation namin na parang mas siya, live siya na kausap yung boy best friend niya. Parang mas sweet siya doon kumpara sa akin. Bigyan mo nga kami ng example. Kapag kayo ang magkausap, magka-chat, paano ang pinag-uusapan? Sige nga, sample. Kayong dalawa lang, ha? Parang lang po, kuya po. Yung kamustahan lang, ganyan. Wala masyadong pinag-uusapan. Pag nakamusta ka ng ngayong araw, parang hindi na agad siya magre-reply. Okay. Tapos pagka nag-I love you na, end of convo na, mamaya na uling gabi. Oo, parang ganun na po talaga. Ganun na. Okay. Ayan. Pagkatapos, doon sa kay Raul, doon sa sinasabi niyang boy best friend. Kumusta? Doon sa boy best friend po niya kayo po, kumbaga, parang one chat lang nung boy best friend niya, reply agad siya. So, ang dami nilang pinag-uusapan. Ano mga pinag-uusapan? Parang yung mga nakaraan nila, ganyan. Ano nga? Anong mga kwento yung mga pinagsamahan nila dati. Tapos parang sweet ng message nila. Parang kulang na nga lang yung mag-I love you din sila sa isa't isa. Pero hindi. Syempre, kung kiniklaim nga nila na sila ay mag-best friend, so I guess meron talaga silang mga... Di ba magandang rin yun? Maganda na hindi man naikwento sa'yo, hindi man nasabi sa'yo, pero... Kung nakita mo sa conversation na talaga magkasama sila, halimbawa sa isang organization noon, sa eskwelahan, yung mga ganyan, di ba? Meron silang binabalikan na alam mo na, ay, okay, magkaibigan pala talaga sila dati pa. Ganun lang naman mga nakita mo, wala namang mali siya. Yung parang ganun lang din po yung nakikita ko, pero hindi ko po kasi masyado alam. Malay ko po ba nagde-delete siya ng ibang messages na may tinatago silang dalawa. Ayan na, nandyan na nga pumasok ang duda. Pero ikaw ba ay nakausap mo na itong si Marinel tungkol sa nalaman mo? Parang ayaw niya pong pag-usapan pag tinatanong ko sa kanya. Ayaw pag-usapan? Ang ano? Yung tungkol dun sa boy best friend niya. Kasi parang pagka ino-open ko sinasabi na lang, kaibigan niya lang yun. Best friend niya lang yun. Hindi na para pagtalunan pa. Okay. Wala nang ibang tapos na. End of discussion na naman kayo. Pagkatapos ganun lang po yung nangyayari. Tapos hindi ka na ulit makakahirit dahil nga hindi masyadong ma-react itong si Marinel. Okay. Sige. Eto, magbabasa lang ako ng ilan sa mga astig advice na mga nagdatingan sa atin mula sa FB. Sabi ni Elmer Buwan, #astig advice ko, kausapin mo yung girlfriend mo. Sabihin mo ang lahat ng mga nararamdaman mo. Nang sa ganun, malaman na nitong babae at dumistansya naman siya doon sa guy best friend niya para alam niya kung ano ka talaga sa buhay niya. Yan ang sabi ni Elmer ha. Nagawa mo naman na yan, Nino. Nagawa mo na. Nakausap mo na. Pero ikaw ba nagbigay ng ultimatum ng warning na dumistansya ka dyan? Nagganon ka ba? Hindi pa naman po, kasi hindi pa. Baka mamaya pag ginawa ko yun, mawala siya sa akin. Okay. Tapos, hindi mo rin ba tinatanong, hindi mo ba kami ipag-meet? Hindi ba natin siya haharapin? Hindi ko pa rin masasabi. Pero ikaw, okay lang na makaharap yung guy best friend kung sakali? Okay lang po kung sakaling mag-meet para malaman ko din kung ano nga bang meron sa kanila. Tatanong ko lang din naman. Okay. Ayan, kahit hindi mo tanungin, you just observe, sabi ni Jonalyn Alcantara, ang astig advice ko para kay Paul, nako, Paul, wag mong hayaan kung anuman ang nararamdaman mo
kay jowa mo. Magkwentuhan kayo, mag-usap kayo. O kung ano ang nararamdaman ninyong dalawa para kung maghiwalay na kayo, hiwalay agad sinabi. Wala nang problema at naiintindihan nyo na. Pero sabi nga ni Paul, mga kapatid, ang pakikipaghiwalay ay hindi naman option sa kanya. Kumbaga, parang nagseselos doon sa guy best friend, kung guy best friend man talaga yun, si Raul nitong kanyang girlfriend nga na si Marinel, na pagka siya raw ang kasama, wala masyadong reaksyon, pero kapag yun si Raul, yung guy best friend, parang napaka-lively, napakadaldal. Tama ba, Paul? Opo. Si Andeng Bongo, sabi niya, #Astig advice ko. Ito naman yung story na ganito. Respeto naman sa boyfriend mo, Marinel. O yung best friend mo, hanggang dun lang dapat. Yung kaibigan, no more, no less. And no strings attached. Alamin mo sa sarili mo yung lugar ni Paul at ang lugar din ni Raul. Iba kasi yung trato mo sa boyfriend mo versus sa BFF mo. Yan ay message para kay Marinel. Ito, kausapin na muna natin si Ga. Ga ba? Ayan, Ga ng Quezon City, 48 years old. Ano kaya ang astig advice niya para sa iyo, Paul? Ga? Yes po. Ang astig advice ko po kay Paul ay dapat i-confront na lang niya si girl. Kasi kaysa magtitiis po siya sa nararamdaman niya kahit na hindi naman sabihin ni girl na gano'n, pero nakikita naman niya, kaya confront na lang niya kaysa magtiis po siya. Yun. Alam mo, kinumpronta na nitong si Paul. Tama ba, Paul? Opo. Sandali, si ate, ano nga pangalan to? Ga? Yes Ga? po. Paano yan? Ano bang sasabihin? Kasi ayaw raw pag-usapan ni Marinel kumbaga para mag-open up kay mga babae, ano raw bang dapat gawin kaya? Mag-usap sila ng masinsinan, then sabihin ni Paul na ito yung nakikita niya, ito yung nararamdaman niya, kaysa magtiis po siya. Unfair naman yun. Na ganun. Kung saan liligaya yung babae, di suportahan na lang niya kung talagang mahal niya. Oo. Ayan. Pero okay lang kung medyo magpapakita ka na rin ng inis, kung masyado ka naging mabait. Okay lang naman. Maintindihan nyo ba mga babae yun? Oo, parang pag-usapan natin. Gusto ko nga pag-usapan ganon, ng konti. Kasi kapag ayaw mo ng pag-usapan, ibig sabihin, hindi na rin interesado sa'yo yung lalaki, na galit na yan. Opo. Mas nakatakot nga naman yun. Alright, maraming salamat sa iyo, Ga, ng Quezon City. Ayan, narinig mo ba yon, Paul? Opo. Narinig ko po. Ikaw naman, pare, ang astig payo ko naman sa iyo, mag-ano ka, medyo i-exercise mo rin. Alam kong mahal na mahal mo yung girlfriend mo sabi mo nga ay ayaw mo na iwan ka ng basta-basta nang dahil lang doon sa pagsiselos mo sa treatment niya sa best friend niya na nito mo lang naman na kilala. Ayan, pero minsan alam mo kapag sobrang bait mo rin at pag sinabi na hindi, ayokong pag-usapan, tapos hindi mo na rin ipipilit, wala, gaganunin at gaganunin ka. Baka masyado mabait ka rin, Paul. Siguro nga po. Ha? Siguro nga ako dahil pinagbibigyan ko. Siguro po pinaka-the best, ano po bang pwede kong gawin na siguro mag-ipon ng lakas ng loob para pag kinausap ko ng ayos ng masinsinan, ready ako sa kung ano man mangyari sa amin. Yan. Oo. Alam mo yung tinanong nga natin kanina kay Ate Ga. Yung nakausap natin, okay lang ba na para mapigaring kayo na magsalita at kausapin kami mga lalaki? Medyo pagalit. Well, that's one way, pero syempre, dun pa rin tayo sa mas maigi, dun sa mas maayos na pakikipag-usap at pagpapaliwanag na, hindi, Marinel, gusto ko talagang malaman bakit kapag si Raul ang kausap mo, yung best friend mo, ay ganadong-ganado ka. Ano ba ang kulang sa akin? Kasi parang napaka-steady mo lang. Isang tanong, isang sagot lang. Kapag tayo magkausap, tayo ang magjowa. Ano ba? Ano ba ang kulang ko? O saan ba ako sobra? Ikaw naman din, Paul. Hindi ka naman masyadong madaldal ba? Ha? Ako nga po lagi nag-o-open ng topic sa amin. Ayun nga. At kung anong pag-uusapan. Baka naman minsan, siya ang hintayin mo na mag-open ng topic. Baka may gusto ngang sabihin. Kaya ako tinanong, baka masyado ka madaldal, hindi na siya makapag-share. Baka may gusto siyang i-share. Ha?
Hindi naman po. Hindi naman. Na-open akong topic para may pag-usapan or kung ano mang Okay. pwedeng pag-usapan. Mhm. Okay. Sige, eto na ang pagkakataon mo naman, Paul, bilang panawagan na rin at mensahe para sa mahal na mahal mong si Marinel. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin na galing sa iyong puso. O sige, galing sa iyong heart. Go ahead, Paul. Marinel, sana marinig mo ito sang sinasabi ko sa radyo kasi ayaw ko lang naman na mawala ka. At gusto ko pag-usapan natin kung ano yung problema natin para alam ko kung saan ako nagkukulang at kung bakit ganun yung treatment mo sa akin. Yun lang po yung gusto ko sabihin. Gusto ko lang po talagang malaman kung ano po ba talaga. Gusto mo ba sabihin na mahal mo siya? Opo, mahal na mahal ko po siya. Kaya po ayaw siya mawala. Alam naman niya po yun kahit di ko na po sabihin. Yan.